Kumusta? At salamat sa pagsama mo sa amin. Binigay mo sa amin itong koleksyon ng mga materyales mula sa aklat na Holding the Rope Together. At grabe, yung sentral na imahe nito napakakalinaw. Yung maraming kamay sa iisang lupid, di ba? Oo, maraming kamay, iba't ibang tao magkakasamong humahawak sa isang makapal na lubid. So ang goal natin ngayon, bubusiin natin itong mga ideya na to. Paano ba nito binabago yung typical na pag-iisip natin tungkol sa misyon? O sa anumang malaking layunin, tama? Eksakto. Titingnan natin kung paano ito lumilipat mula sa paggawa lang ng mga proyektong may hangganan patungo sa paglikha ng mga, ano nga ba, movements. Yung may sariling buhay. Oo. At ang ganda ng pagkakasabi mo, binabago ang pag-iisip. Kasi hindi lang ito tungkol sa mga bagong strategy o, alam mo na, mas magandang organizational chart. Hindi siya technique lang. Hindi, ang tinatamaan talaga nito ay yung pundasyon. Pinipilit tayong tanungin ng mga materyales mo, saan ba tayo masyadong kampante sa sarili nating galing at sa pakiramdam na kontrolado natin ang lahat. Imbes na sa pananampalataya. Tama, imbes na sa tunay na pananampalataya at pagtitiwala. At paano kung yung totoong sukatan pala ng tagumpay ay hindi yung bilis o yung kasikatan, kundi yung tibay, yung kakayahan magparami ng malusog? Sige, simulan na nating himayin to. Okay, dito ko nang natigilan sa mga binigay mong materyales. May tanong dito na parang simpleng-simple pero grabe, ang bigat. Ano yun? Tinatanong nito, paano kung yung mismong definition mo ng success, yung pagiging mabunga mo, ang siyang pumipigil sa mas malaking gustong gawin ng Diyos sa'yo? Wow! Teka, ang bigat nga! Iba yon, di ba? Kasi parang sinasabi na baka yung mismong target na hinahabol natin, yun pala yung maling bundok. Eksakto. At dyan pumapasok yung pagkakaiba ng projects at movements na binabanggit dun sa sources mo. Ang proyekto, malinaw yan. May simula, may gitna, may wakas. May deadline? Oo, may deadline. At madalas, nakadepende yan sa isang leader o sa isang champion. Kapag nawala yung champion na yon, malaki ang chance na Mamatay din yung proyekto. mamatay din. Pero ang movement, ibang usapan yan. May sariling buhay. Parang isang ecosystem na kayang magpatuloy at mag-evolve kahit sino pa ang mga taong nandoon. Pero sa tingin mo, bakit kaya mas nahuhumaling tayo sa projects? Mas madali bang sukatin o mas satisfying ba kasi may katapusan at may ribbon cutting sa dulo? Siguro dalawang dahilan. Una, yung sinabi mo, satisfying siya. May checklist ka, may Gantt chart, may budget. May report ka? Oo, may report ka. Pakiramdam mo kontrolado. At pangalawa, mas madali siyang i-report sa donors. Nakapagpakain kami ng 100 pamilya. Nakapagtayo kami ng isang building. Concrete. Gets ko, ang movement magulo, mahirap sukatin sa simula. At hindi mo kontrolado. At sa tingin ko, yun mismo ang punto ng source material. Yung pagbitiw sa ilusyon ng kontrol. At dito lalong lumalalim yung usapan, may isang diagnostic question dito na parang sinasaksak ka ng dahan-dahan. Sige nga. Sabi, kung biglang itinigil bukas ang kasalukuyan mong ministry o organisasyon, ano pa rin ang mananatiling buhay pagkatapos ng 5 taon? Aray! 'Di ba? Kung ang sagot mo ay wala o halos wala, malaki ang posibilidad na ang pinagkakaabalahan mo ay isang proyekto lang. Magandang punto yan. At ang ginagawa ng tanong na yan, tinutulak tayo sa isang uncomfortable truth. At may kasunod pa yan na mas matindi. Meron pa. Meron pa. Sabi sa isang journal prompt, kung alisin ng Diyos ang kanyang presensya sa iyong ginagawa, gaano kalaki ang bahagi nito ang patuloy pa ring gagana. Ito yung litmus test. Ito yon, pinipihit tayong aminin kung ang engine ba ng ginagawa natin ay galing at diskarte lang natin o talagang may supernatural na component. Teka, may kasunod pa tong tanang na to na talagang, ouch. Sabi dito, kailan ka huling beses na nagpatigil ng isang magandang inisyatibo dahil hindi ito sinimulan ng Diyos? Wow! Kasi aminin natin, kapag maganda ang idea, ang hirap bitawan, di ba? Parang sinasayang mo. Dito naglalaban yung discernment at yung sarili nating ambisyon.
At yung pag-amin sa sarili na yon, yung pagbitiw sa kontrol, ang nagbubukas ng pinto sa susunod na malaking ideya. Kasi kung hindi na pala tayo nagtatayo ng mga toreng may pangalan natin, ano ang itinatayo natin? Tama. So kung babaguhin natin ang pagtingin sa tagumpay na hindi na ito tungkol sa sarili nating proyekto, natural, mababago din ang tingin natin sa mga kasama natin sa trabaho. Hindi na sila kakumpetensya. Ayun, dito na yata pumapasok yung konsepto ng ecosystem na nabasa ko sa notes mo. Oo. Ito yung isa sa pinakamagandang bahagi para sa akin. Paulit-ulit na ginagamit yung Trinity, yung relasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo bilang modelo ng pamumuno. Hindi siya corporate hierarchy. Hindi. Hindi siya yung may CEO sa taas. Ito ay isang perpektong sayaw ng pagbibigayan, pagpapasakop at pagtutulungan. Ang bawat isa may mahalagang papel at ang kaluwalhatian ay laging para sa iba, hindi sa sarili. Isipin mo na lang ang isang rainforest. Ang goal ay hindi para maging pinakamataas ang isang puno. Ang goal ay ang kalusugan ng buong gubat mula sa lupa, sa mga insekto hanggang sa mga halaman at hayop. Okay. Gets ko. Kapag malusog ang ecosystem, lahat lumalago. Ganon din daw dapat sa mga organisasyon natin. Ang daloy ng kapangyarihan ay hindi sentralisado, kundi ibinabahagi. Ang komunikasyon ay hindi lang top-down. Kundi multi-directional. Ang layunin ay hindi ang paglaki ng isang ministry. Kundi ang kalusugan ng buong kaharian. At dahil dyan, may tanong na direktang para sa iyo na nakikilig. Sa anong paraan ang iyong istruktura ng pamumuno ay sumasalamin o sumasalungat sa relational na katangian ng Trinity? Ang bigat! At dinudugtungan pa, saan nagkakaroon ng kompetisyon, ego o pagkakanya-kanya na sumisira sa pagkakaisa? Napakasakit na tanong, pero napakahalaga. Ito yung tanong na kailangan ng matagal na pag-upo at tapat na pagsagot. At para hindi lang yan manatili sa teorya, may napaka-practical na exercise sa mga materyales mo. Isang collaboration audit. Oo. Nabasa ko to. Ang simple lang ng instruction. Ilista mo yung ibang organisasyon na may kaparehong layunin sa inyo. Tapos, sa kabilang column, ilista nyo yung mga resources, training, logistics, admin support, etc. na pare-paraho lang ninyong ginagawa. Dito mo makikita kung saan nagkakaroon ng redundancy. At ang goal ay hindi para sabihing, mas magaling pala yung training natin sa kanila. Hindi. Hindi yon. Ang goal ay para magtanong, bakit hindi natin pagsamahin to? Bakit hindi tayo mag-partner? Dito papasok yung hamon na ilipat ang focus mula sa brand protection, yung pagprotekta sa pangalan at logo ng sarili nating grupo, Patungo sa Kingdom ROI, yung kapakinabangan para sa mas malaking layunin. eksakto. Kasi kung ang goal talaga ay paglawak ng kaharian, bakit mahalaga kung kaninong banner ang nakasabit? At dito mo talaga masusubok ang puso. May isa pang tanong dito na sobrang bingat. Anong mga partnership ang tilang delikado o nakakatakot ituloy? Tapos, ano ang isinisiwalat ng takot na iyon tungkol sa iyong tiwala, sa iyong pangangailangan para sa kontrol, o sa iyong pagkakakilanlan? Ayun, baka ang takot ay hindi dahil masama yung partnership, baka ang takot ay dahil baka mawalan tayo ng kontrol, o baka hindi na tayo ang bida sa kwento. Grabe, at itong pagbabago ng pananaw mula sa sarili kong kaharian patungo sa isang malawak na ecosystem, umaabot hanggang sa pagtingin natin sa papel ng ating mga lokal na komunidad no simbahan. Oo, may malaking shift din dyan. Hindi na raw dapat tingnan ng simbahan bilang isang destination, isang huling hantungan kung saan, alam mo na, nagtatapos ang spiritual journey ng mga tao. Sakto. At ang idadagdag ko pa dyan, ang alternatibong imahe na binibigay ay isang distribution center o mas maganda pa, isang greenhouse. Greenhouse, ganda niyan. Isang lugar kung saan ang mga tao ay inaalagaan, dinidiligan, pinapalago, hindi para manatili sa loob ng greenhouse magpakailanman, kundi para ihanda at palakasin sila para mabuhay at mamunga sa labas. Okay. Ang tagumpay ng isang greenhouse ay hindi nasusukat sa ganda ng mga halaman sa loob nito, kundi sa dami ng malulusog na halaman na itanim nito sa labas. Naranasan ko yan mismo. May isang volunteer sa amin dati na sobrang galing, parang one-man army.
Nung sinabi niyang aalis siya para mag-full-time sa ibang ministry, ang unang pumasok sa isip ko, Paano na kami? yun, paano na tayo? Sino nang gagawa ng trabaho niya? Hindi, wow, praise God for this opportunity for him. Yun yung destination mindset in action. Ang inaisip ko ay yung pagkawala sa programa namin, hindi yung pagpapadala sa mas malawak na gawain. At dyan pumapasok yung isa sa pinaka-revolutionary na konsepto sa mga materyales mo, ang ideya ng radical senders. Oh, ito yung nagbabago ng buong narrative. Oo, sa kulturang nakasanayan, ang bida ay laging yung goer, yung umaalis para maging missionary. Pero ang turo dito, ang pagiging sender ay isang calling na kapantay ng pag-alis. Hindi lang suporta role. Hindi. Ang pagsuporta, pagdarasal, pagbibigay at paggamit ng impluensya para sa mga nasa misyon ay isang frontline ministry. May acronym pa nga na LIFE para gawing mas malinaw, no? At hindi lang perang usapan dito. Yung L ay para sa leadership influence. Paggamit ng posisyon mo para buksan ang mga pinto para sa misyon. Tapos yung I ay para sa influence na tinutukoy din bilang professional expertise. So yung pagiging doktor mo, abogado o IT specialist, hindi lang para sa career mo. Pwede itong maging kasangkapan. Exactly. At kasunod niyan ay F para sa financial stewardship. Ang pagtingin sa pera, hindi bilang pag-aari, Kundi bilang kapital ng kaharian na dapat invest. i-invest ng may katalinuhan para sa pinakamalaking impact. At ang huli ay E para sa expertise at relational networks. Yung mga connection mo, yung mga alam mong gawin, lahat yan ay kingdom leverage. Binabago nito yung tanong mula sa magkano ang kaya kong ibigay Patungo sa ano ang lahat ng nasa kamay ko na pwede kong gamitin para sa misyon. Oo, so kung iba na ang laro, dapat iba na rin ang scorecard, di ba? Kung binago na natin ang pagtingin sa tagumpay, sa partnership, at sa papel ng bawat isa, kailangan ding baguhin kung paano tayo nagsusukat. Oo naman. Kadalasan kasi, ang metrics natin ay puro numero. Dami ng dumadalo, laki ng pondo, bilis ng paglago. Pero hinahamon yan lahat dito. May isang tanong dito na sumasampal sa status quo. Paano magbabago ang iyong strategy kung ang multiplication o pagpaparami ay mas mahalaga kesa sa accumulation o pag-ipon? Wow, isipin mo yan. Paano kung ang goal ay hindi ang mag-ipon ng 5,000 tao sa isang building, kundi ang makapagparami ng 100 malulusog na komunidad na may tig-50 miyembro sa iba't ibang lugar? Biglang mag-iiba ang itsura ng success. Oo, baka ang isang maliit na simbahan na nakapagpadala ng 10 pamilya para magsimula ng bagong gawain ay mas successful sa paningin ng Diyos kesa sa isang malaking simbahan na walang ipinapadala. Dito ipinapakilala yung konsepto ng hidden fruit. Yung mga bunga ng katapatan na hindi mo makikita sa mga spreadsheets o sa annual report. Yung mga bagay na nangangailangan ng pasensya? Tama. Tulad ng pag-mentor sa isang leader sa loob ng maraming taon o yung pagdarasal para sa isang lugar, araw-araw nang walang nakikitang agarang resulta. Hindi ito nabibilang. Pero baka ito pala yung pundasyon na nagpapatatag sa isang tunay na movement? Ayon, At para maging mas konkreto ito, may mungkahing na gumawa ng isang sending scorecard. Sa halip na bilangin lang ang attendance o offerings, iba ang sinusukat nito. okay, ano yung una? Una, ang paghanda o preparedness ng mga ipinapadala. Handa ba talaga sila spiritually, emotionally, culturally? Hindi lang basta pinadala. Pangalawa, yung sustainability ng suporta. At hindi lang pinansyal to. May regular bang relational at emotional support na natatanggap sila? Mahalaga yan. Tapos pangatlo, ang mga umiiral na care structures. May sistema ba para alagaan sila kapag dumaranas ng burnout, krisis o pagsubok? Kasi ang daling magbadala pero ang hirap sa malo. Tama ka dyan. At panghuli, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang long-term multiplication. Yung mga ipinadanga ba natin ay nakakalikha rin ng mga bagong leader at community doon sa kanilang pinuntahan? O sila lang ba ang gumagawa ng lahat? Oo. Dahil kung nakakapagparami sila, doon mo makikita na hindi na ito proyekto mo, kundi movement na ng Diyos. Binabago nito ang buong laro. Ang focus ay lumilipat mula sa bilis at laki patungo sa kalusugan at katatagan. Sa huli,
Ang lahat ng ito ay bumabalik doon sa imahe sa simula, yung mga kamay na magkakasamang humahawak sa lupid. Ang pagbabagong hinihingi ay mula sa pagiging soloista na gustong marinig ang sariling boses tungo sa pagiging bahagi ng isang orkestra na lumilikha ng mas magandang musika. At mula sa pagganap para sa papuri na tinatawag ditong performance, Tungo sa matiyagang paninindigan o perseverance, hindi na ito tungkol sa pagiging bayani ng sarili nating kwento. Tungkol ito sa pagiging tapat na kabahagi ng mas malaking kwento ng Diyos. at para sa iyo na nakikinig, ang pangwakas na tanong na iiwan namin ay mula mismo sa mga materyales na ito. Hindi ito para sagutin ngayon, kundi para pagnilayan habang nagpapatuloy ka. Ano yon? Anong uri ng kultura ng misyon ang ipinapasa mo sa susunod na henerasyon? Isang kultura ng performance o ng perseverance? Ano ang ipinapabitiwan, ipinapaayos o ipinapatuwid sa iyo ng Espiritu habang sinasabi mo ang iyong susunod na oo sa gawain ng Diyos?